Case closed na raw para sa PNP at sa DILG ang pagpaslang sa babaeng pulis at kanyang 8 taong gulang na anak. Ang motibo raw sa krimen ay pera. Lumutang din sa investigasyon na namasyal pa ang mag-asawang suspect sa krimen bago tinapon ang bangkay ng mga biktima. At ginawa nila yan habang kasama ang 3 nilang anak. Narito ang frontline report. Sa halagang 450,000 ay pinatay ang mag-ina. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to. Yan ang inanunsyo ni Interior Secretary John Vic Rimulya. Kaugnay ng pagpatay kina Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido at 8 taong gulang niyang anak. 4 na sospek ang hawak na ng mga pulis. Pangunahing sospek sa ngayon ang mag-asawang pinangalanan ng DILG na sina Pia Katrina Panganiban at ang dismissed na pulis na si Christian Panganiban. Si Pia, isang car sales agent at inaanak ni Diane sa kasal. Arestado rin ang umano'y striker ng tauhan ng mag-asawa na si Gil Valdemoro D. Jr. Una nang idiniin ni Gil ang mag-asawa sa krimen. Bagamat itinuro din siya ni Pia, sumukol na rin ang kapatid ni Christian na si Maribel Panganiban na kasama umano sa naglinis ng ebidensya. Itinuturing namang person of interest ang dating Mr. ni Diane na si Police Senior Master Sergeant John Molinido na idinawit ni Pia sa krimen. Lumalabas na biktima ng car scam si Diane. May pinagbibiling sasakyan ng biktima sa mag-asawang Pia at Christian. Una na raw na nag-down ng 550,000 pesos si Diane. At para makadagdag pa, ipinabebenta nito ang kanyang lumang MPV sa halagang 450,000 pesos. Yan ngayon ang tinitingang motibo sa pagpatay na nangyari sa mismong bahay ng mag-asawang suspect sa Novaliches, Quezon City. Parang pinag-interestan yung 450,000 eh. Nabili, ibibigay na yung pera dapat kay Pia. Kay Dayan. Imbis ibigay sa kanya yung pera, binulil na lang siya. Ang masaklap, mukhang na-estapa rin ang biktima. It turned out, non-existent po pala yung Montero. Na itong mag-asawa, they have a string of cases, estafa cases. So talagang gawain na nila and it appears na parang may plano sila talagang gawin yung bagay na yan. Lumalabas naman na nadamay lang sa pagpatay ang anak ni Diane na si John Ismael na kasama niya noon. Hindi naman kasama dapat talaga yung bata sa transaksyon eh. Binidbit lang na nanay. Parang nakaplano na talaga na papatayin yung nanay. Pinatay na rin yung bata. Sa bago nakuha ang CCTV noong January 18, nagpunta ang pamilya ng mag-asawang suspect sa isang motel sa Fairview, Quezon City para matulog. Diyan isinakay ang labi na mag-ina. Ang masaklap dyan, isinama ng mga suspect ang kanilang 3 anak. Dito magkahiwalay nilang itinapon ng mga bangkay, isa sa Tarlac at isa sa Bulacan, sa Kabumiyay pa Baguio para mamasyal. Merong psychopathic criminal tendencies talaga kasi walang konsensya eh. Paano mo madadali yung anak mo sa participation of the crime? Diba? Anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Na pati anak mo, sasama mo sa disposal and sa prosecution of the crime. Makita pa sa CCTV na tila naglalaro-laro pa ang mga bata nang bumaba sa sasakyan. Dumiretso rin daw ang pamilya sa Pansol, Laguna bago bumalik ng kanilang bahay. Nauna na itong itinanggi ng babaeng suspect at sinasabing sinasaktan at nasiset up siya sa paratang. Pero git ng PNP, Case had been referred already to the proper forum, nandiyan na sa piskalya, and yan ay uusigin na po. Meron siyang pagkakataon to defend herself. January 24, natagpuan ang bangkay ni Diane sa isang creek sa Pulilan, Bulacan. May tama siya ng baril sa ulo. Makalipas ang 4 na araw, nakita naman ang bangkay ng kanyang anak sa isang taniman ng kalamansi sa Victoria, Tarlac. Balot na balot ng plastic mula ulo hanggang paa ang bangkay ng bata. Parehong nakaburol ang mga abo ng mag-inang Molinido sa kapilya sa loob ng Camp Bagong Diwa. Ang kanilang padre de pamilya naman, nasa restrictive custody na ng NCRPO. Bagamat inaatrasan ng kaanak ng biktima ang kaso laban sa kanya, di pa siya lusot sa investigasyon. Una, pinilit niya makremate kaagad yung asawa niya. With yung clothes na namatay siya. Pulis siya, dapat alam niya yun. Pangalawa, nung interview, parang wala siyang remorse. Imagine mo, anak mo namatay, hindi ka naiiyak, wala kang, parang baliwala sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa.
Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.